sa gitna ng kasikatan ng mga Pilipinong instant noodles sa 1.3 bilyong mamamayan ng India, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa India, isang lupaing itinuturing na sagrado ang mga baka. Nang matagpuan ang sahog na karne ng baka sa instant noodles ng isang kumpanya mula sa Pilipinas, ang galit ng 1.3 bilyong tao ay sumiklab kaagad. Paalisin ang kumpanyang Pilipino sa India ngayon din. Sa isang iglap, ang isang inosenteng kumpanyang Pilipino ay naging salarin sa kasalanang paglapastangan sa relihiyon. Ang himalang nilikha ng kumpanyang ito na pinalayas ay nagdulot ng walang hanggang pagsisisi sa India. Ngayon, bilang isang piskal para sa kaligtasan ng pagkain, ikukuwento ko ang isang lungsod na sinira ng sarili nitong pagkiling at ang kamangha-manghang katotohanan na nilikha ng pagkiling na iyon. Ako si Aditya Sharma, 28 taong gulang, nagtatrabaho sa Food Safety and Standards Authority of India. Ang ika-15 ng Marso 2024 ang pinakaabalang araw sa aking buhay. Aditya, agarang operasyon, may malubhang insidente sa Varanasi. Nang marinig ko ang nagmamadaling boses ng aking amo, ibinaba ko ang mga dokumento at agad na tumayo. Varanasi, ano ang nangyari sa ating pinakasagradong lungsod? Pagdating ko sa Varanasi sakay ng helicopter, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa pampang ng Ilog Ganges, daan-daang pilgrim ang nakahandusay sa lupa. Ang tunog ng mga ambulansya ay walang tigil. Ang mga medikal na kawani ay abala sa gitna ng maraming tao. Anong nangyari? Tanong ko sa opisyal na namamahala sa lugar. Mukhang food poisoning po. Humigit kumulang 200 pilgrim ang sabay-sabay na nagkasakit. Sinabi nilang lahat na iisang uri ng pagkain ang kanilang kinain. Agad akong nagtungo sa emergency room ng ospital. Puno ang silid ng mga pasyenteng nagpapakita ng matinding sakit. Ang mga daing ay maririnig sa buong paligid. Isang matandang lalaki ang humawak sa aking braso. Yung noodles, yung kain na. Noodles, amoy karne ng baka. Ang salitang karne ng baka ay halos nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Para sa mga Hindu, ang baka ay isang sagradong hayop. Ang paggamit ng karne ng baka ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Anong klaseng noodles po ang kinain ninyo? Tanong ko. Yung pulang pakete na may nakasulat na, kain na. Sabi ng mga bata, masarap daw. Agad akong nagbuo ng isang investigation team sa lugar. Matapos ang paghahanap sa mga tinutuluyan ng mga pilgrim, natagpuan ang maraming pulang pakete ng kain na noodles. Ito ay produkto ng isang Pilipinong kumpanya na nagngangalang Masarap Kainan. Kumuha ng mga sample at dalhin agad para sa pagsusuri. Pagbalik sa laboratorio, magdamag kong hinintay ang resulta ng pagsusuri. Kinaumagahan, isang nakakagulat na ulat ang inihatid sa akin. Mr. Aditya, positibong natagpuan ang sahog na karne ng baka. Sa sandaling iyon, ang aking isip ay nawalan ng laman. Paanong nagawa ng isang Pilipinong kumpanya na walang awang yurakan ang paniniwalang panrelihiyon ng mga taga-India? Agad na iniulat ng media ang insidenteng ito. Pilipinong noodles na may karne ng baka, nagsimula ng kontrobersiya sa paglapastangan sa sagrado. Ang social media ay napuno ng mga mensahe ng galit. Pinagtatawanan ba tayo ng mga Pilipino? Paalisin ang masarap kainan sa India ngayon din. Ito ay isang digmaang panrelihiyon. Nang buksan ko ang telebisyon, lahat ng channel ay nag-uulat tungkol dito. Isang kilalang leader ng relihiyon, si Pandit Gopan, ay galit na nagsalita sa harap ng kamera. Ito ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang sinadyang paglapastangan. Hindi natin mapapatawad ang mga dumungis sa ating banal na pananampalataya. Ang mga tao ay sumigaw, ibagsak ang masarap kainan, at dumagsa sa mga lansangan. Ang ilan ay nagsimulang sunugin ang mga produktong Pilipino. Ang sitwasyon ay hindi na makontrol. Dala ang ulat, nag-report ako sa aking amo. Ipinaliwanag ang kabigatan ng sitwasyon at nanawagan para sa mahigpit na hakbang. Ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng pagkain, kundi tungkol sa paglapastangan sa pananampalataya ng 1.3 bilyong Hindu. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga imahe ng pagdurusa ng mga pilgrim sa Varanasi ay paulit-ulit sa aking isipan. Sila ay nagluto lamang ng isang mangkok ng noodles upang maibsan ang gutom pagkatapos ng isang sagradong ritual, ngunit ang mangkok na iyon ay naging lason na dumungis sa kanilang mga kaluluwa. 3 araw ang lumipas, nagpatawag ng emergency meeting ang gobyerno upang magpasya sa mga hakbang na gagawin. Dumalo ako bilang punong piskal.
Ang ministro ay nagsimula sa isang seryosong mukha. Ang sitwasyon ay napakaseryoso. Ang mga pambansang protesta ay lumalawak. Sa ilang lugar, nagkaroon na ng karahasan. Isang opisyal ang nagmungkahi na ipagbawal ang pagbebenta ng lahat ng produkto ng masarap kainan. Idinagdag ng isa pang opisyal, hindi sapat iyan. Kailangan nating isara ang kanilang pabrika at parusahan ang mga may pananagutan. Itinaas ko ang aking kamay upang magsalita. Ayon sa aming investigasyon, ang masarap kainan ay mayroong higit sa 50 distribution networks sa buong India. Ang taunang benta nito ay lumampas sa 1 bilyong rupi. Ngunit ang paniniwalang panrelihiyon ay isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Kailangan nating kumilos ng may determinasyon. Ang aking mga salita ay nagpatango sa lahat sa pulong. Ang kapalaran ng masarap kainan ay napagdesisyunan noon din. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko alam kung gaano kalaking pagkakamali ang aking ginagawa. Pagkatapos ng pulong, habang pauwi sakay ng kotse, naalala ko ang araw 7 taon na ang nakalipas, panahon din ng tag-init na kasing init ngayon. Ako ay isang third year na estudyante sa University of Delhi, umuwi sa aking bayan para sa bakasyon. Ang aking lola ay sabik na naghihintay sa aking pagbabalik. Apo kong Aditya, nakabalik ka na. Mahirap ba mag-aral sa syudad? Ang mainit na kamay ng aking lola ay humaplos sa aking ulo. Para sa akin, ang aking lola ay parang isang ina. Siya ang nag-iisang nagpalaki sa akin matapos maagang pumanaw ang aking mga magulang. May dala po akong sikat na pagkain mula sa syudad. Ito ay noodles mula sa Pilipinas. Sabi ng mga kaibigan ko, masarap daw. Tuwang-tuwa kong inilabas ang isang pulang pakete ng kain na noodles. Noong panahong iyon, bago pa lamang ang noodles sa merkado ng India. Oh, apo ko, may bago kang dinala para sa akin. Patikimin mo ako. Maingat kong niluto ang noodles. Ang mabangong amoy ay kumalat sa buong kusina. Umupo kami nang magkaharap ng aking lola. Hinipan ko ang mainit na noodles at nagsimulang kumain. Medyo maanghang, pero masarap talaga. Nang makita ko ang masayang ngiti ng aking lola, naramdaman ko ang kaligayahan. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos kumain, nagsimulang dumaing ang aking lola habang hawak ang kanyang tiyan. Aditya, ang sakit ng tiyan ko. Sa una, inisip ko na hindi lang siya sanay sa maanghang na pagkain. Ngunit ang mukha ng aking lola ay unti-unting namutla at sa huli, nawalan siya ng malay. Lola, agad akong tumawag ng ambulansya. Papunta sa ospital, mahigpit kong hinawakan ng malamig na kamay ng aking lola. Sa emergency room, lumabas ang isang doktor at nagtanong, "Ano po ang kinain ng pasyente?" "Noodles po, instant noodles mula sa Pilipinas." Naging seryoso ang mukha ng doktor. Kamakailan lang, maraming pasyente ang may katulad na sintomas. Lahat sila ay nagsabing kinain nila ang parehong uri ng noodles. Ito ay acute food poisoning, ngunit kailangan naming suriin ang mga sangkap upang makumpirma. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Ang aking lola ay nasa ICU, nakakabit sa isang ventilator. Hindi pa rin siya nagkakamalay. Kinaumagahan, tinawag ako ng doktor. Nakakita kami ng problema sa pagkaing kinain ng pasyente. Ang eksaktong sanhi ay kailangan pang imbestigahan, ngunit sa ngayon, kailangan nating mag-focus sa paggamot. 3 araw pagkatapos, hirap na nagkamalay ang aking lola, ngunit ang kanyang katawan ay lubos na ng hina. Aditya, apo, kumain ako ng isang bagay na marumi. Hindi po, lola, kasalanan ko po ito, hindi ko alam. Mula noon, ang pisikal at mental na kalusugan ng aking lola ay patuloy na lumala. 3 buwan pagkatapos, pumanaw siya. Ang kanyang huling mga salita ay, "Nawala sa akin ang bagay na pinrotektahan ko sa buong buhay ko bago siya pumikit." Sa kanyang libing, nanumpa ako na hindi ko hahayaang saktan muli ng hindi na inspeksyon na dayuhang pagkain ang aking pamilya. Inisip ko na ito ang huling pangako na magagawa ko para sa aking lola. Dahil dito, nag-aral ako ng food engineering at pumasok sa Food Safety Authority. Sa tuwing may produktong mula sa Pilipinas na inaangkat, sinusuri ko ito ng mas mahigpit. Kung makakita ako ng kahit maliit na problema, agad ko itong ipinatitigil. Tinatanong ako ng mga kasamahan ko, "Aditya, bakit ka napakahigpit sa mga produktong Pilipino?" "Dahil kailangan kong protektahan ang ating mga mamamayan," palagi kong sagot. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang totoo,
Hindi ko makalimutan ang sakit ng pagkawala ng aking lola. Ngunit ngayon, 7 taon makalipas, isang katulad na kwento ang nangyari muli. Sa pagkakataong ito, di salang-disang pilgrim ang naging biktima. Nanginginig ako sa galit. Ang produkto ng parehong kumpanya ay nagdulot muli ng problema. Sa pagkakataong ito, kailangan kong hanapin ang katotohanan. 1 linggo matapos ang insidente sa Varanasi, nagpasya ang gobyerno. Matapos ang masusing investigasyon, simula ngayon, ipinagbabawal ang pagbebenta ng lahat ng produkto ng masarap kainan at ang kanilang pabrika sa Mumbai ay ipasasara agad. Inanunsyo ito ng Ministro ng Food Safety sa isang live broadcast sa buong bansa. Nakatayo ako sa tabi niya, isang saksi sa makasaysayang sandaling iyon. Ang mga tanong mula sa mga reporter ay bumuhos na parang alon. Nakatanggap ba kayo ng paliwanag mula sa masarap kainan? Ang mga dahilan ng isang naglapastangan sa relihiyon ay hindi karapat-dapat pakinggan, matigas na sagot ng ministro. Pagkatapos ng anunsyo, tumunog ang aking telepono. Ang aking amo, Aditya, bukas ng umaga, pumunta ka sa pabrika ng masarap kainan para pangasiwaan ang pagsasara. Kayo po ang pangunahing responsable sa kasong ito. Opo, naiintindihan ko. Kinaumagahan, bago mag-umaga, dumating ako sa pabrika ng masarap kainan kasama ang mga pulis. Daan-daang mga nagpoprotesta na ang nakapalibot sa pabrika. Arestuhin ang mga lumapastangan sa sagrado. Mga Pilipino, umalis sa India. Ang mga sigaw ng galit na madla ay umalingaw-ngaw sa umaga. Kinuha ko ang megaphone at nagsalita. Ayon sa utos ng gobyerno, ang pabrika na ito ay ipasasara agad. Lahat ng empleyado mangyaring lumabas ng pabrika ng maayos. Bumukas ang mga pinto ng pabrika, isa-isang lumabas ang mga empleyado. Nakakagulat, higit sa kalahati ay mga taga-India. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at kalungkutan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa akin. 10 taon na po akong nagtatrabaho dito. Ano po ang ginawa naming mali? Nagluluto lang po kami ng noodles. Ang noodles na ginagawa ninyo ay may karne ng baka. Sapat na iyon, malamig kong sagot. Tinalikuran niya ako, lumuluha. Bigla, isang Pilipinong lalaki na nakasuot ng suit ang lumitaw. Siya ang General Manager ng Masarap Kainan India Branch, si Mr. Jose Santos. Ako si Jose Santos, General Manager ng Masarap Kainan India. Tinatanggap namin ang utos ng gobyerno at aalis kami ng mapayapa. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng galit o protesta. Ngunit gusto kong sabihin ang isang bagay. Hindi namin kailanman sinadyang lapastanganin ang anumang relihiyon. Lubos naming ikinalulungkot ang nangyari. Sumigaw ang mga tao. Huwag kang magsinungaling, mamamatay tao. Ngunit si Manager Santos ay nanatiling kalmado. Siya at ang kanyang mga empleyado ay umalis sa pabrika ng maayos. Pagdating ng hapon, dumating si Pandit Gopan kasama ang libu-libong tagasunod. Nagdaos sila ng isang malaking rally sa harap ng pabrika. Ngayon ay isang araw ng tagumpay para sa katarungan. Isang araw kung saan natin ipinagtanggol ang ating banal na pananampalataya. Sumigaw ang mga tao. Nagpatuloy si Pandit Gopan ng may bagsik. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating tiyakin na lahat ng dayuhang kumpanya ay rerespetuhin ang ating kultura at relihiyon. Habang nakikinig sa kanyang talumpati, nakaramdam ako ng kasiyahan. Sa wakas, na ipagtanggol na namin ang aming pananampalataya. Noong gabing iyon, lahat ng balita ay tungkol sa pagsasara ng pabrika ng masarap kainan. Ngayon sa ilalim ng mahigpit na hakbang ng gobyerno, ang kumpanyang lumapastangan sa relihiyon ay nahatulan na. Sinusuportahan ng mga mamamayan ang desisyon ng gobyerno. Pinanood ko ang balita na may ngiti ng kasiyahan. Ngunit sa dulo ng balita, may isang kawili-wiling ulat. Sa kabilang banda, ang Dragon Empire Foods, isang higanting kumpanya ng pagkain mula sa China, ay nag-anunsyo ng kanilang pagpasok sa merkado ng India. Nangako silang magbibigay ng mga produkto na lubos na rerespeto sa kultura at relihiyon ng India. Ang pangalang Dragon Empire Foods ay pamilyar, ngunit hindi ko ito pinansin noon. Pag-uwi ng gabi, humiga ako sa kama dahil sa pagod. Ngunit sa madaling araw, nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Nagpakita ang aking lola. Tinitingnan ako ng malungkot na mga mata. Aditya, kailangan mong makita ang katotohanan. 4 na araw matapos ang utos ng pagsasara, nagdaos ng isang formal na press conference ang Masarap Kainan.
Dumalo ako bilang kinatawan ng gobyerno. Sa ilalim ng matinding atensyon ng media, umakyat sa entablado si General Manager Jose Santos. Una sa lahat, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pakikiramay sa lahat ng nagdusa dahil sa insidenteng ito. Yumuko siya ng malalim. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Pinigilan ng mga reporter ang kanilang hininga. Naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Tinatanggap ng masarap kainan ng buo ang desisyon ng gobyerno at nagpasya na ganap na umalis sa India. Nagkaroon ng kaguluhan sa silid. Ganap na pag-alis? Ito ay isang mas mabilis na desisyon kaysa sa inaasahan. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Mayroon ba kayong anumang paglilinaw tungkol sa sangkap na karne ng baka? Lahat ng produktong ginagawa namin sa India ay ginawa sa isang dedicated production line para sa mga produktong vegetarian. Iniimbestigahan din namin ang insidenteng ito. Kung gayon, ibig ninyong sabihin ay may nanabutahe sa inyo? Partikular na tanong ng isa pang reporter. Natahimik sandali si Manager Santos bago sumagot. Ayokong gumawa ng anumang espekulasyon. Gusto ko lang sabihin na sa loob ng 17 taon, hindi kami kailanman nagkaroon ng ganitong insidente. Pagkatapos, isang reporter ang nagtanong ng isang mapanuksong tanong. Pagbalik ninyo sa Pilipinas, kokondenahin ninyo ba ang India? Napigilan ng lahat ang kanilang hininga. Nag-iisip kung paano sasagutin ni Manager Santos. Ngunit siya ay ngumiti. Ang India ay tulad ng isang guro sa amin. Tinuruan kami ng maraming magagandang bagay. Ang lalim ng mga pampalasa, ang magandang pagkakaiba-iba, at ang pagpapakumbaba. Ang dadalhin namin pabalik ay pasasalamat, hindi pagkondena. Nalito ako. Akala ko ay hihingi siya ng hustisya o magpapakita ng galit. Ngunit nagpakita siya ng pasasalamat. Paano naman ang mga empleyadong Indian? Tanong ng isang reporter. Magbabayad kami ng separation pay na katumbas ng isang taong suweldo sa lahat ng 3,000 empleyado at tutulungan namin sila sa paghahanap ng bagong trabaho. Ito ay isa na namang nakakagulat na sagot. Ang kondisyong ito ay mas mapagbigay kaysa sa hinihingi ng batas. Nang matapos ang press conference at paalis na si Manager Santos, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok. Sila ang mga empleyadong Indian ng masarap kainan. Manager, pakiusap, wag po kayong umalis. Ano po ba talaga ang aming pagkakamali? Bakit naging ganito ang mga bagay? Umiiyak na sabi ng mga empleyado. Isang batang babae ang humawak ng mikropono. Ipinanganak ako sa isang mababang uri. Walang kumpanyang tumanggap sa akin. Ngunit tinanggap ako ng masarap kainan batay lamang sa aking kakayahan. Saan pa ako makakahanap ng ganitong kumpanya? Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa mga manonood. Napakabihira para sa isang taong mula sa uring dalit na makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Niyakap ni Manager Santos ang bawat empleyado at pinatahan sila. Nang makita ko ang eksenang ito, nakaramdam ako ng kakaiba na parabang nagkapalit ang papel ng biktima at salarin. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang pag-alis ng masarap kainan. Araw-araw akong pumupunta sa lugar ng trabaho bilang supervisor. Nakakagulat. Ipinamigay nila ang kanilang mga kagamitan sa pabrika sa mga maliliit at katamtamang laking negosyo sa lokalidad ng walang bayad. Iyon ay mga bagong-bagong kagamitan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong rupi. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ko sa isang empleyado. Umaasa kami na ang mga kagamitang ito ay mananatili sa India para gamitin sa paggawa ng magagandang produkto, sagot niya. Isang linggo pagkatapos, ang huling container ng masarap kainan ay umalis sa daungan. Pinanood ko ang eksenang iyon at bumuntong hininga. Sa wakas, tapos na. Ngunit habang pauwi, nakakita ako ng isang kakaibang tanawin. Mahaba ang pila ng mga tao sa harap ng isang supermarket sa komunidad. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko sa isang naglalakad. Narinig ko na ibinebenta nila ang huling stock ng kain na, noodles. Pagkatapos nito, hindi na tayo makakakain. Kaya lahat ay nagmamadaling bumili. Hindi ako makapaniwala. Nag-aagawan para bumili ng noodles na inakusahan ng pagkakaroon ng karne ng baka? Ngunit ito ay simula pa lamang. Isang linggo matapos ang pag-alis ng masarap kainan, nagsusulat ako ng ulat sa opisina gaya ng dati. Bigla, tumakbo papasok ang kasamahan kong si Sunil. Aditya, bilis! Hindi ka maniniwala dito! Ang screen ng telepono na iniabot niya ay nagpapakita ng isang nakakagulat na balita. Kain na. Noodles, ibinebenta sa black market. Presyo tumaas ng higit sa 10 beses. Kahit sa mataas na presyo,
mahirap hanapin. Anong ibig sabihin nito? Nalilito kong tanong. Ang mga tao ay nababaliw sa pagbili ng kain na noodles, kahit na ipinagbawal ng gobyerno, lahat ay patagong bumibili at nagbebenta. Agad akong lumabas upang mag-imbestiga. Sa mga eskinita ng isang tradisyonal na palengke sa Delhi, ang lugar na karaniwang tahimik ay puno ng mga tao. Mayroon ba? May kain na? Noodles ba? Hinaan mo lang. Kung darating ang mga pulis, tapos na ang lahat. Nakita ko ang mga nagtitinda at mamimili na nagbubulungan. Nagpanggap akong isang ordinaryong tao at lumapit. Excuse me po, may kain na. Noodles ba kayo? Tiningnan ako ng nagtitinda mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sumenyas na sumunod. Sa pinakamalalim na bodega ng isang makipot na eskinita, puno ito ng mga pulang pakete. Ito ang lahat ng kain na noodles. 500 rupees bawat pakete. 500 rupees? Ang orihinal na presyo ay 50 rupees lang, di ba? Ngayon, mas mahirap pa itong hanapin kaysa sa karayom sa dayami. Kung ayaw mo, edi huwag. Labis akong nagulat. May mga taong handang magbayad ng 10 beses na mas mahal para bumili ng noodles na inakusahan ng pagkakaroon ng karne ng baka? Pagbalik sa opisina, sinuri ko ang social media. Ang sitwasyon ay mas nakakagulat. Ang araw na walang kain na noodles ay nakakabagot. Anong karapatan ng gobyerno na magpasya kung ano ang dapat kong kainin? Sa totoo lang, ang masarap ay masarap. Ang pagtutol mula sa mga kabataan ay partikular na malakas. Isang online campaign laban sa pagbabawal ng kain na noodles ay umakyat ng 1 milyong kalahok sa loob ng isang araw. Isang video na inupload ng isang estudyante sa universidad ay nakakuha ng malaking atensyon. Ako ay isang Hindu. Ngunit labis akong nagtataka kung talagang may karne ng baka ang kain na noodles. Walang problema sa loob ng 15 taon. Bakit biglang nagkaroon? Hindi ba't kakaiba? Mabilis na bumuhos ang mga komento. Tama, ang kaibigan ko ay isang vegetarian. 10 taon na siyang kumakain ng kain na noodles. Isang taong nakapunta na sa pabrika ng masarap kainan ay nagsabi na mayroon silang hiwalay na vegetarian production line. Kaya saan nanggaling ang karne ng baka? Labis akong nalito. Ang sample na aming sinuri ay malinaw na may sangkap na karne ng baka. Bakit? Bakit ang mga tao ay nagdududa pa rin? Kinabukasan, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Si Aamir, isang sikat na Bollywood actor, ay nagpost sa Instagram. 20 taon na akong kumakain ng kain na noodles. Gusto rin ito ng mga anak ko. Gobyerno, mangyaring ilabas ang malinaw na ebidensya. Ang kanyang 50 milyong tagahanga ay nagsimulang i-share ang post. Ang hashtag na ibalik ang aking kain na ay naging numero 1 sa Twitter trends sa India. Ang gobyerno ay nataranta. Ang opinyon ng publiko ay nagbago sa isang hindi inaasahang direksyon. Noong hapong iyon, tinawag ako ng aking amo. Aditya, may malaking problema. Ang ilang biktima sa insidente sa Varanasi ay nagbigay ng nakakagulat na testimonya. Anong testimonya po? Sinabi nila na ang lasa ng kain na noodles na kinain nila ay hindi tulad ng dati at may kaunting pagkakaiba sa packaging para akong sinuntok ng malakas. Peke po ba ito? Kailangan ba nating mag-imbestiga muli? Nagpakita ng hirap na ekspresyon ang aking amo. Ang pabrika ay sarado na at ang kumpanya ay pinalayas na. Kung aaminin natin ang pagkakamali ngayon, ang buong departamento natin ang mananagot. Mag-imbestiga muna tayo ng tahimik sa loob. Bigla, tumakbo ulit si Sunil. Kuya, opisyal nang inanunsyo ng Dragon Empire Foods na papasok sila sa instant noodle market ng India. Dragon Empire, ang kumpanyang sino na sumusubok na sakupin ang merkado na iniwan ng masarap kainan. Ang timing na ito ay sobrang nagkataon. Umuwi ako na may mabigat na pakiramdam. Ngunit nakita ko ang isang hindi inaasahang tao na naghihintay sa harap ng aking bahay. Ito ay si Rakesh, ang aking tiyuhin. Aditya, mag-usap tayo. Ang kanyang mukha ay hindi normal. Ano po ang nangyari? Umupo kami ng magkaharap sa bahay habang umiinom ng tsaa. Ang mukha ng aking tiyuhin ay nanatiling mabigat. Aditya, narinig kong iniimbestigahan mo ang kaso ng masarap kainan. Opo. Dahil nilapastangan nila ang ating relihiyon. Bumuntong hininga ang aking tiyuhin at umiling. Anak, gaano mo kakilala ang masarap kainan? Isang masamang kumpanya lang na naglagay ng karne ng baka sa kanilang noodles, hindi po ba? Hindi ganyan ang kwento.
Ngayon, may gusto akong ipakita sa iyo. Inilabas ng aking tiyuhin ang isang set ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Sa loob ay may mga litrato at papeles. Ano po ito? Ito ang mga ginawa ng masarap kainan sa ating lugar. Mga bagay na hindi mo alam. Ang unang larawan ay isang kantin ng isang elementarya. Masayang kumakain ng tanghalian ang mga bata. Ito ay isang paaralan sa kanayunan sa estado ng Uttar Pradesh. Pinondohan ng masarap kainan ang libreng tanghalian sa loob ng 10 taon. 500 bata ang nakikinabang araw-araw. Labis akong nagulat. Ginagawa nila ang ganitong bagay? Hindi lang iyan. Kinuha ng aking tiyuhin ang susunod na litrato. Ito ay isang larawan ng mga kabataan na sumasailalim sa pagsasanay na nakasuot ng chef's uniform. Ito ang Masarap Kainan Culinary Institute. Nagbibigay sila ng libreng pagsasanay sa pagluluto sa 100 kabataan bawat taon. 90% ng mga nagtapos ay may trabaho. Partikular nilang binibigyan ng prioridad ang mga anak mula sa uring dalit o mga pamilyang may mababang kita. Ang salitang dalit ay nagpatigil sa akin. Tinutulungan nila ang pinakadiskriminadong uri sa India. Tingnan mo pa ito. Iniabot sa akin ng aking tiyuhin ang isa pang dokumento. Nakasulat dito, kasunduan ng pakikipamuhay sa pagitan ng masarap kainan at mga lokal na magsasaka. Ang masarap kainan ay may direktang kontrata sa pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa 300 pamilya ng magsasaka sa aming lugar, binibili sa presyong 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Alam mo ba kung gaano karaming pamilya ang nabuhay dahil dito? Hindi ako makapagsalita. Wala akong alam sa mga bagay na ito. At ito ang huling larawan. Iniabot ng aking tiyuhin ang huling litrato. Nakakagulat, ito ang gusali ng universidad kung saan ako nag-aral. Ang research building ng Department of Food Engineering sa University of Delhi kung saan ka nag-aral ay buong-buong idinonate ng Masarap Kainan. Ano po? Ang Masarap Kainan Scholarship Foundation ay nagbibigay ng scholarship sa 100 estudyante bawat taon. Baka hindi mo alam. Ang sumunod na sinabi ng aking tiyuhin ay tumusok sa aking puso. Isang bahagi ng matrikula mo sa universidad 7 taon na, ang nakalipas ay galing din sa scholarship na iyon. Nanigas ang aking katawan sa gulat. Ako ay nakatanggap ng scholarship mula sa Masarap Kainan? Imposible. Matapos pumanaw ang iyong lola, nahirapan ng ating pamilya, di ba? Noong panahong iyon, tinulungan ka ng kapitan ng barangay na magsulat ng recommendation letter sa Masarap Kainan Scholarship Foundation. Salamat sa perang iyon, nakapagtapos ka ng universidad. Nagulo ang aking isipan. Ang kumpanyang kinasusuklaman ko ng husto ay siya palang aking benefactor, pero ang lola ko ay kumain ng noodles nila. Hinawakan ng aking tiyuhin ang aking kamay. Aditya, ang noodles na dinala mo noon, sigurado ka bang produkto talaga iyon ng Masarap Kainan? Anong ibig ninyong sabihin? Kinuha ng aking tiyuhin ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang lumang balita. Ito ay isang balita 7 taon na ang nakalipas. Peking Pilipinong noodles, laganap. Maraming peking produkto na gawa sa China, nakumpiska. Binasa ko ang balita na nanginginig ang mga kamay. Ang petsa ay tumutugma sa panahon ng pagkamatay ng aking lola. Kung gayon, malaki ang posibilidad na peke ang noodles na kinain ng lola ko? Kung tunay na produkto ng Masarap Kainan iyon, hindi mangyayari ang ganoong bagay. Napaupo ako. Ang 7 taon kong pagkamuhi ay pawang walang katuturan. Tinawagan ko si Sunil para kumpirmahin at nalaman ko na ang kain na noodles sa insidente sa Varanasi ay mayroon ding maraming kahina-hinalang punto. Ang distribution channel ay hindi malinaw at ang packaging ay bahagyang naiiba sa orihinal. Kuya, ang sample na sinuri natin. Sigurado ba tayong produkto talaga iyon ng Masarap Kainan? Hindi ko masagot kahit isang salita ang tanong ni Sunil. Noong gabing iyon, masusing sinaliksik ko ang tungkol sa Masarap Kainan. Ang mga nakakagulat na katotohanan ay patuloy na lumalabas. Nag-donate ng libreng noodles sa 10,000 pamilya noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nagbigay ng tulong sa mga lugar na nasalanta ng baha. Nagtayo ng mga pasilidad para sa mga babaeng manggagawa. Ang pinakanakakagulat ay ang listahan ng mga empleyado. 70% ay mga Indian at 30% ay mula sa mga relihiyosong minorya o mga uring may mababang kita. 3:00 ng umaga, hindi ako mapakali. Tumingin ako sa labas ng bintana, ano ang nagawa ko?
Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Ang pagkamatay ng aking lola 7 taon na ang nakalipas ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang noodles na kinain ng lola ko, peke nga ba talaga? Kinaumagahan, sinimulan kong hanapin ang mga lumang impormasyon. Inilabas ko ang isang kahon ng mga dokumento na itinago pagkatapos ng pagkamatay ng aking lola at natagpuan ang isang mahalagang bakas. Ang pangalan ng doktor na gumamot sa kanya sa resibo ng ospital, si Dr. Pradeep Gupta. Nagtatrabaho pa kaya ang doktor sa ospital na iyon? Kinabukasan, agad akong nagpunta sa ospital. Sa kabutihang palad, nandoon pa rin si Dr. Gupta. Doktor, naaalala niyo po ba ako? Ang lola ko, si Mrs. Sharma. 7 taon na po ang nakalipas. Naaalala ko. Isang napakalungkot na pangyayari. Noon po ba? Dahil talaga iyon sa karne ng baka? Nag-isip sandali ang doktor at hinanap ang medical record. Sa totoo lang, mahirap tukuyin ang eksaktong sanhi noon. Ang mga sintomas ay komplikado. Anong ibig ninyong sabihin, doktor? Ang mga sintomas ay mas malubha kaysa sa karaniwang food poisoning. Parang sanhi ito ng industrial oil o labis na dami ng kemikal na pampalasa. Ito ay karaniwang sintomas sa mga pekeng pagkain na hindi standard. Kung gayon, bakit? Nagpakita ng hirap na ekspresyon ang doktor. Noong panahong iyon, ang pamilya ng pasyente ay napaka-emosyonal tungkol sa isyu ng relihiyon. At sa pananaw ng ospital, kung malalaman ang problema sa mga pekeng produkto, magiging mas komplikado ang sitwasyon. Kaya, ito ay hinawakan ng hindi malinaw. Paumanhin po. Paglabas ng ospital, dumiretso ako sa istasyon ng pulis. Maari ko po bang suriin ang mga dokumento mula 7 taon na ang nakalipas? Pakitingnan po ang mga tala ng kaso tungkol sa mga pekeng produktong pagkain noong Abril 2017. Nakakagulat, sa panahong iyon, mayroong talagang malaking kumpiskasyon ng mga pekeng noodles. Maraming pekeng produkto na nagmula sa Tsina ang natagpuan sa mga palengke. Ang pangalang Hongfu Foods ay malinaw na nakasulat sa ulat. Ito ang dating pangalan ng kasalukuyang Dragon Empire Foods. Ang kumpanyang ito, mula pa noon. Kinolekta ko ang lahat ng impormasyon at kinontak si Sunil. Sunil, nagkamali tayo ng malaki. Inosente ang masarap kainan. Nang makita ko si Sunil sa opisina, ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensya. Nagulat din siya. Kung gayon, ang insidente sa Varanasi ay maaaring kagagawan din ng Dragon Empire Foods. Sinimulan namin ang karagdagang investigasyon ng palihim. Tinuntun namin ang distribution channel ng mga peking kain na noodles na nakumpiska sa Varanasi. Nakakagulat, ang channel na ito ay humantong sa isang logistics warehouse ng Dragon Empire Foods. Ang mga demonyong ito, kinuyom ni Sunil ang kanyang kamao. Ang mas nakakagulat ay ang ugnayan sa pagitan ni Pandit Gopan at ng Dragon Empire Foods. Natuklasan namin ang isang malaking paglilipat ng pera sa pamamagitan ng isang lihim na account. Ginamit niya ang relihiyon upang alisin ang isang kakumpetensya. Nanginginig ako sa galit. Ngunit ang problema, pinalayas na ng gobyerno ang masarap kainan at tinanggap na ang Dragon Empire Foods. Anong gagawin natin, kuya? Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Kahit para sa aking lola. Kinolekta namin ang ebidensya at nagsulat ng ulat. Ngunit ang reaksyon ng aming amo ay malamig. Tapos na ang kaso. Bakit pa natin huhukayin? Pero may isang inosenteng kumpanya. Tumahimik ka. Mas mahalaga ang reputasyon ng gobyerno. Nawalan ako ng pag-asa. Kahit alam ko ang katotohanan, kailangan kong manahimik. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Ito ay si General Manager Jose Santos ng Masarap Kainan. Mr. Aditya, bago ako umalis patungong Pilipinas, may kailangan akong sabihin sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Alam ko na ang lahat at alam ko rin kung ano ang katotohanan. Kung gayon, bakit wala kang sinabi? Dahil mahal ko ang India. Naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan balang araw at maghihintay ako hanggang sa araw na iyon. Nang ibaba ko ang telepono, umiyak ako. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalawak ang puso ng mga taong pinalayas namin. Kalahating buwan matapos umalis ang Masarap Kainan sa India, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang gobyerno ng Vietnam ay nag-alok ng mga espesyal na kondisyon sa Masarap Kainan, nagbibigay ng 1 milyong metro kuwadrado ng lupa malapit sa kabisera, Hanoi, ng libre. Kasama ang aking mga kasamahan,
Pinanood namin ang balita sa TV sa opisina. Ang nakita namin ay ang punong ministro ng Vietnam na personal na sumasalubong sa mga matataas na opisyal ng masarap kainan sa airport. Nais naming matuto mula sa mahusay na kultura at teknolohiya ng Korporasyon ng Pilipinas upang lumikha ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng aming bansa, sabi ng punong ministro. Lalo na, hinahangaan namin ang diwa ng pakikipamuhay na ipinakita ng masarap kainan sa India. Sabik kaming magkaroon ng ganitong kasosyo. Ang kumpanyang pinalayas natin. Tinanggap nila ng ganyan, sabi ni Sunil ng may kapaitan. Ang mas nakakagulat ay ang mga kondisyong inalok ng gobyerno ng Vietnam, tapong-taong tax exemption, subsidyo ng gobyerno para sa pagtatayo ng pabrika at pagtatayo ng mga eksklusibong kalsada at riles. Ito ay isang pagtanggap na para sa isang state guest, sabi ng isang kasamahan. Ang pasasalamat ni Manager Jose Santos ay sumunod. Hindi namin bibiguin ang mga taga-Vietnam. Aktibo naming gagamitin ang mga lokal na produktong agrikultural at bibigyan ng prioridad ang pag-empleyo ng mga lokal. Pagkatapos, inihayag niya ang isang bagay na nakakagulat. 50% ng kita sa unang 3 taon ay muli naming invest sa sektor ng edukasyon ng Vietnam. Ang mga taga-Vietnam ay labis na natuwa. Ang social media ay napuno ng mga mensahe ng pagtanggap. Sa wakas, makakakain na kami ng tunay na kain na noodles. Tataas ang mga oportunidad sa trabaho. Matuto tayo sa diwa ng kumpanyang Pilipino. Isang linggo pagkatapos, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Kinumpirma ng masarap kainan na itatayo nila ang pinakamalaking pabrika ng noodles sa Asya sa Vietnam. Ang paunang puhunan ay $1 billion. 1 bilyong dolyar, ito ay isang mas malaking sukat ng pamumuhunan kaysa sa India. Sinuri ng isang Vietnamese na eksperto sa ekonomiya sa telebisyon. Ang pamumuhunang ito ay lilikha ng 10,000 direktang trabaho at kabuuang 50,000 hindi direktang trabaho. Ito ay magiging isang game changer para sa industriya ng pagkain ng Vietnam. Tumawag ang aking tiyuhin, Aditya, may malaking problema. Ngayon, ang mga magsasaka sa Vietnam ay nagbebenta ng kanilang mga produkto sa mas magandang presyo kaysa sa atin. Ano po? Ang masarap kainan ay gumawa ng direktang kontrata sa pagbili sa mga magsasakang Vietnamese sa presyong 30% na mas mataas kaysa sa nakita natin. Lumubog ang aking puso. Ang oportunidad na aming itinapon ay kinuha ng isang kalapit na bansa. Ilang araw pagkatapos, nag-publish ang isang pahayagan ng ulat ng isang reporter na bumisita mismo sa Hanoi. Ang mga mukha ng mga residente ng Hanoi ay puno ng pag-asa. Ang presyo ng lupa sa paligid ng lugar ng konstruksyon ng pabrika ng masarap kainan ay doble na. Inaasahan ng mga maliliit na negosyante ang mga oportunidad sa negosyo. Ang panayam sa isang estudyante sa Universidad ng Vietnam ay kahanga-hanga. Sa wakas, mayroon na kaming pagkakataon na magtrabaho kasama ang isang pandaigdigang kumpanya. Mag-aaral ako ng Filipino at kailangang makapasok sa masarap kainan sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang sitwasyon sa India ay kabaligtaran. Ang lugar ng pabrika sa Delhi matapos umalis ang masarap kainan ay naging tahimik. Nawala na ang mga oportunidad sa trabaho. Paano kami mabubuhay ngayon? Ang mga daing ng mga nawalan ng trabaho na mga manggagawang Indian ay nakakalungkot. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay hindi pa dumarating. Ang unang produktong inilunsad ng masarap kainan sa Vietnam ay pinangalan ng kaibigan. Ang kaibigan ay nangangahulugang hindi namin malilimutan ang aming mga kaibigang Indian, paliwanag ni Manager Jose Santos. Bukod sa wikang Vietnamese, nakasulat din ang wikang hindi sa packaging, na para bang naghihintay sa araw na makabalik sa India. Bumuntong hininga si Sunil. Ang kumpanyang itinuring nating kaaway ay itinuturing pa rin tayong kaibigan. Ang mas nakakatawa ay ang mga Indian na naninirahan malapit sa hangganan ay nagsimulang tumawid patungong Vietnam upang bumili ng kain na noodles. Dahil miss na namin ang lasa na iyon, hindi namin mapigilan, sabi ng isang residente sa isang panayam. Nagsulat ako ng isang ulat na nanginginig ang mga kamay. Ang malaking pagkawala na dulot ng aming hangal na desisyon ay lumitaw na sa mga numero. Ang pagkawala ng 30,000 oportunidad sa trabaho, ang epekto sa ekonomiya na bilyon-bilyong rupi na nawala bawat taon, at ang hindi matantiyang pagkawala ng tiwala. Noong gabing iyon, pinanood ko ang balita mula sa Vietnam at napaluha.
Libo-libong Vietnamese ang nagtipon sa isang welcome event para sa masarap kainan. Ang kanilang masayang mga mukha ang nawala sa aming bansa. Dapat sa atin iyan, bulong ko sa sarili. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na opisina. 2 buwan matapos umalis ang masarap kainan sa India, ang buong ekonomiya ng India ay nagsimulang makaranas ng hindi inaasahang epekto. Breaking news. 50,000 magsasaka sa estado ng Uttar Pradesh naglulunsad ng malawakang protesta. Pinanood ko ang TV screen sa opisina na may pagkabigla. Hawak ng mga magsasaka ang mga placard na may nakasulat na, "Sino ang bibili ng aming mga produkto?" Matapos umalis ang masarap kainan, ang aming mga sibuyas at patatas ay walang bumibili. Isang kinatawan ng magsasaka ang nagsalita sa mikropono. Binabaan ng Dragon Empire Foods ang presyo ng husto. Kung magpapatuloy ito, lahat kami ay malulugi. Tumakbo papasok si Sunil na hinihingal. "Kuya, tingnan mo ito. Ang mga supplier ng masarap kainan ay sunod-sunod na nalulugi. Ang nilalaman ng ulat ay nakakagulat. 12 kumpanya ng packaging, 8 kumpanya ng logistics, 5 kumpanya ng printing ay nagsara na o malapit ng magsara. Ang mga empleyado ng mga kumpanyang ito ay higit sa 10,000. Nanginginig ang boses ni Sunil. Ang mas malala ay ang domino effect. Ang ibang maliliit at katamtamang laking negosyo na nakikipag-ugnayan sa mga kumpanyang ito ay nanganganib ding malugi. Kinabukasan, nagdaos ng isang emergency press conference ang Delhi Traders Association. Ang pinsala sa ekonomiya mula sa pag-alis ng masarap kainan ay higit pa sa inaasahan. Ang tinatayang direkta at hindi direktang pinsala ay lalampas sa 1 trilyong rupiah. 1 trilyong rupiah. Ito ay isang sukat na hindi kailanman naisip. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang benta ng malaking supermarket chain, ang Big Bazaar, ay bumagsak dahil sa kakulangan ng kain na noodles. Nawala ang maraming customer. Bumagsak ang benta ng supermarket dahil sa noodles. Hindi ako makapaniwala. Sinabi ng CEO ng Big Bazaar sa isang panayam, ang mga customer ay pumupunta upang bumili ng kain na noodles. Kapag nalaman nilang wala, agad silang umaalis. Hindi na rin sila bumibili ng ibang produkto. Ang kain na noodles ang aming pang-akit na produkto. Sa katunayan, ang resulta ng isang survey sa mga mamimili ay mas nakakagulat. Ang mga customer na pumupunta sa tindahan upang bumili ng kain na noodles ay may average na gastusin na 3 beses na mas mataas kaysa sa ibang mga customer. Isang linggo pagkatapos, isang mas malaking epekto ang nangyari. Ang kabuuang benta ng instant noodle market ng India ay bumagsak ng 40%. Nagsimulang mawalan ng interes ang mga mamimili sa noodles sa pangkalahatan. Ipinaliwanag ng isang market analyst. Ang premium noodle market na itinayo ng masarap kainan sa loob ng 15 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang reaksyon ng mga mamimili ay, kung hindi ko makakain ng tunay, mas mabuti pang hindi na lang kumain. Ang produktong inilunsad ng Dragon Empire Foods ay malamig na tinanggap, hindi masarap. Miss ko na ang masarap kainan. Isang panayam sa isang mamimili ang nagbuod sa lahat. Tumawag ang aking tiyuhin na may pag-aalala. "Aditya, ang ating nayon ay malapit ng gumuho. Kalahati ng mga magsasaka ay baon na sa utang." Ganoon po ba kalala? Ang mga magsasakang pumirma ng kontrata sa masarap kainan ay namuhunan ng malaki sa pagtatayo ng mga greenhouse. Ngayon, hindi na nila mabayaran ang kanilang mga pautang. Ang ilan ay nagpakamatay pa. Nahirapan akong huminga. Hindi ko kailanman inisip na aabot sa punto na may mamamatay. Agad akong nagpunta upang mag-imbestiga sa lugar. Sa isang nayon sa estado ng Kerala, ang lugar na dating puno ng buhay ay ngayon ay tahimik na parang isang ghost town. Tingnan ninyo po ito. Ito ang bodega na itinayo namin para isupply sa masarap kainan. Gumastos kami ng 20 milyong rupiah. Ngayon, wala nang laman. Umiyak ang isang magsasaka. "Paano po ang Dragon Empire Foods?" tanong ko. Sinasabi nilang nagsasagawa sila ng quality check at napagdesisyunan na 70% ng aming produkto ay hindi pumasa sa standard. Ang mga pumasa ay binibili sa napakababang presyo. Bumuntong hininga ang kapitan ng nayon. Pinahahalagahan ng masarap kainan ang aming katapatan. Kahit na hindi maganda ang itsura ng patatas, kung masarap, binibili nila lahat. Hindi ko na sila kayang tingnan sa mata. Lahat ng ito ay responsibilidad ko. Pagbalik sa Delhi, isang mas nakakagulat na balita ang naghihintay sa akin. Ang stock market ng India
lahat ng kaugnay na stock ay bumagsak ng husto. Ang epekto ng pag-alis ng masarap kainan ay lumawak hanggang sa financial market. Sinuri ng isang eksperto sa ekonomiya, ito ay hindi lamang pag-alis ng isang kumpanya, kundi pagguho ng isang buong ecosystem. Ang network ng daan-daang kumpanya na nabuo sa paligid ng masarap kainan ay nawala sa isang iglap. Ipinakita ng isang graph na ang presyo ng stock ng mga kaugnay na kumpanya ay bumagsak ng average na 50%. Ang epekto sa ekonomiya ngayon ay ang pinakamalala mula noong 2008 financial crisis. Noong gabing iyon, mag-isa ako sa opisina at nagsulat ng isang ulat na nagsusuri sa chain effect sa ekonomiya mula sa pag-alis ng masarap kainan. Bilang ng mga direktang nawalan ng trabaho, 3,000. Tinatayang bilang ng mga hindi direktang nawalan ng trabaho, 50,000. Mga magsasakang naapektuhan, 3,000 pamilya. Pagbaba ng halaga ng benta sa mga kaugnay na industriya, higit sa 1 trilyong rupiye. Pagkawala ng kita sa buwis, 100 bilyong rupiye bawat taon. Habang isinusulat ko ang mga numerong ito, nanginginig ang aking mga kamay. Ngayon ko lang tunay na naintindihan kung ano ang nawala sa amin. 2:00 ng umaga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lugar ng pabrika na dating maliwanag ay ngayon ay madilim na. Ang lahat ng ilaw na dating nagniningning na may masarap kainan bilang sentro ay namatay na. Ano ang nagawa namin? 6 na buwan matapos pumasok ang masarap kainan sa Vietnam, ang mga nakakagulat na balita ay patuloy na dumarating. Vietnam, unemployment rate, bumaba sa pinakamababang tala sa kasaysayan. Masarap kainan effect, lumikha ng 100,000 trabaho. Pinanood ko ang balita at mapait na ngumiti. Ang aming nawala ay nakuha ng aming kapitbahay. Ang panayam sa ministro ng ekonomiya ng Vietnam ay ipinalabas. Tinupad ng masarap kainan ang kanilang pangako ng higit pa sa napagkasunduan. 7,000 direktang trabaho, kasama ang mga supplier. 100,000 katao ang nakakuha ng bagong trabaho. Ngunit may mas nakakagulat pa. Pinili ng masarap kainan ang 1,000 lokal na kabataan at ipinadala sila. Para sa teknikal na pagsasanay sa Pilipinas, lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Ang nakita ay ang masayang mga mukha ng mga kabataang Vietnamese na sumasakay sa eroplano patungong Pilipinas, parang panaginip. Matututunan ko ang nangungunang teknolohiya sa Pilipinas at babalik ako, sabi ng isang kabataan sa isang panayam. Pumasok si Sunil. Kuya, may mas nakakagulat pa. Nagdaos ng isang malaking pagdiriwang ang Vietnam. May 100,000 dumalo. Isang cultural festival na inorganisa ng isang noodle company, ito ay suportado ng masarap kainan. Sabi nila, para itaguyod ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng kulturang pop ng Pilipinas. Hindi ako makapagsalita. Hindi lang sila isang kumpanya, nagsisilbi rin silang tagapagpalaganap ng kultura. Isang linggo pagkatapos, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Ang pabrika ng masarap kainan sa Vietnam ay nakatanggap ng halal certification, handa nang pumasok sa pandaigdigang Muslim market. Agad kong naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kumpanyang pinalaya sa India dahil sa di umano'y kawalan ng respeto sa mga Hindu ay nagtayo ng perpektong pasilidad para sa mga Muslim sa Vietnam. Ito ang isang kumpanyang tunay na nakakaunawa at gumagalang sa relihiyon, sabi ng isang Vietnamese na leader ng relihiyon. 1 buwan pagkatapos, ang unang masarap kainan noodle festival ay ginanap sa Hanoi. Wow! Maanghang pero masarap talaga. Ang sigawan ng mga taong dumalo sa pagdiriwang ay maririnig mula sa TV. Isang sikat na Pilipinong chef ang inimbitahan bilang espesyal na panauhin. May mga demonstrasyon ng mga malikhaing menu gamit ang kain na noodles. Inanunsyo ng masarap kainan na ang lahat ng kita mula sa pagdiriwang ay idodonate para suportahan ang mga school lunch para sa mga mahihirap na bata sa Vietnam. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang economic index. Ang export ng pagkain ng Vietnam ay lumago ng 200%. Itinulak ng epekto ng export ng masarap kainan. Ipinaliwanag ng Pangulo ng Vietnam Trade Association, 16% ng mga produktong gawa ng masarap kainan ay ine-export. Ang ating bansa ay naging sentro ng export ng pagkain sa Timog Silangang Asya. Ang mga numero ay mas nakakagulat. Ang halaga ng export ng pagkain ng Vietnam bago pumasok ang masarap kainan ay 1 bilyong dolyar. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, lumampas ito sa 2 bilyong dolyar.
Ang ganitong paglago ay isang himala, sabi ng isang ekonomista. Tumawag ang aking tiyuhin. Aditya, ang mga kabataan sa ating nayon ay nagpunta na sa Vietnam para magtrabaho. Ano po? Narinig ko na ang Masarap Kainan ay nagre-recruit ng mga bihasang technician mula sa India, nag-aalok ng suweldong 3 beses na mas mataas kaysa dito. Ang mga kabataan ng ating bansa ay dumadayo sa kalapit na bansa para maghanap ng trabaho. Ilang araw pagkatapos, isang ulat mula sa media ng Pilipinas ang naging paksa sa India. Ang kwento ng tagumpay ng Masarap Kainan sa Vietnam. Ang karunungan na ginawang oportunidad ang krisis. Binasa ko ang panayam sa chairman ng Masarap Kainan sa ulat. Nang umalis kami sa India, masakit, ngunit tinanggap kami ng Vietnam ng buong puso. Sinuklian lang namin ang kanilang tiwala. Iniisip niyo po bang bumalik sa India? Sa tanong ng reporter, sumagot siya. Ang India ay nananatiling isang bansang mahal namin. Naniniwala ako na balang araw, kapag naayos na ang hindi pagkakaunawaan, magkikita tayong muli. Habang binabasa ko ang panayam, namasa ang aking mga mata. Pinalayas namin sila nang walang awa, ngunit naghihintay pa rin sila sa amin. Noong gabing iyon, pinanood ko ang balita mula sa Vietnam at natigilan. May isang seremonya ng pagbubukas ng isang elementarya na idinonate ng Masarap Kainan. Masarap Kainan Hope School No. 1. Binuksan ngayon. 1,000 mahihirap na bata ang makakatanggap ng libreng edukasyon. Nakangiti ang mga bata sa kanilang mga bagong silid-aralan. Iyon dapat ang benepisyong natatanggap ng mga batang Indian. Tumalikod ako, ngunit ang sakit sa aking puso ay hindi nawala. Matapos umalis ang Masarap Kainan sa India, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman ang nangyari. Breaking news. Daan-daang kabataang Indian nagtipon sa harap ng headquarters ng Masarap Kainan sa Maynila, Pilipinas. Agad akong lumapit sa TV sa gulat. Ang nakita ko ay isang hindi kapani-paniwalang eksena. Hawak ng mga kabataang Indian ang mga placard na may nakasulat na, "Nagkamali kami, patawarin niyo kami, Masarap Kainan." Ngunit ang mas nakakagulat ay nagsimula silang lumuhod, isa-isa. Lubos kaming nagsisisi. Walang ginawang mali ang Masarap Kainan. Umiyak ang isang kabataan. Isang Pilipinong reporter sa lugar ang sumubok na interviewin sila. Paano kayo nakarating dito? 100 sa amin ang nag-ambagan para bumili ng tiket sa eroplano at para sa aming matutuluyan. Gusto naming personal na humingi ng tawad sa Masarap Kainan. Ang pangalan ng kabataang ito ay Rahul, isang 25 taong gulang na graduate student. Bakit kailangang gawin ito? Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa isang supplier ng Masarap Kainan. Matapos umalis ang Masarap Kainan, nagsara ang kumpanya. Nagkaroon ng depression ang tatay ko. Noon ko lang naintindihan kung gaano kalaki ang aming pagkakamali. Ang mga kwento ng ibang kabataan ay magkakatulad. Nakatapos ako ng universidad dahil sa scholarship ng Masarap Kainan. Umunlad ang aming nayon dahil sa Masarap Kainan. Ngunit ngayon, pinalayas namin ang isang mabuting kumpanya dahil sa pekeng balita. Nagdaos sila ng isang tradisyonal na seremonya ng paghingi ng tawad sa gitna ng Maynila. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo sa lupa. Ang mga Pilipinong dumadaan ay huminto at nagulat. Pakiusap, bumalik na kayo sa India, hindi na namin uulitin ang parehong pagkakamali. Ang mga pakiusap ng mga kabataan ay umalingaw-ngaw sa mga lansangan ng Maynila. Maya-maya, may lumabas mula sa gusali ng headquarters ng Masarap Kainan. Hawak ng mga empleyado ang mga bote ng tubig at merienda. Pakiusap, tumayo na po kayo. Hindi kailangang gawin ito. Ngunit hindi tumayo ang mga kabataan. Hindi kami tatayo hanggat hindi namin nakikita ang chairman ng Masarap Kainan. Isang oras ang lumipas. Personal na lumabas ang chairman ng Masarap Kainan. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang dahan-dahang lumapit sa mga kabataan. Mga kabataan, tumayo na kayo. Hindi ito isang bagay na dapat luhuran. Personal na tinulungan ng chairman ang bawat kabataan na tumayo. Chairman, humihingi po kami ng tawad. Nagkamali po kami ng malaki. Umiyak si Rahul. Ngumiti ng mahinahon ang chairman at tinapik ang kanyang balikat. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang katotohanang naglakbay kayo mula sa malayo, ang intensyon ninyo lamang ay sapat na para magpasalamat. Chairman, babalik po ba kayo sa India? Sa seryosong tanong ng mga kabataan, natahimik sandali ang chairman at nagsabi, aayusin ng panahon ang lahat. Ang mahalaga ay ang mga pusong nagsisikap na magkaunawaan. Inutusan ng chairman ang kanyang mga empleyado
na imbitahan ang mga kabataan para sa tanghalian. Malayo ang kanilang nilakbay, siguradong pagod sila. Dinala ng mga empleyado ng masarap kainan ang mga kabataan sa kantin ng kumpanya. Ang pagkain, syempre, ay kain na. Noodles, ito ang lasa. Ang tunay na, kain na. Noodles, umiiyak na kumain ang mga kabataan. Iyon ang lasa na matagal na nilang inaasam. Pagkatapos ng pagkain, kinausap ng chairman ang mga kabataan. Natanggap ko na ang inyong intensyon, ngunit walang dapat ihingi ng tawad. Ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring mangyari sa lahat. Ngunit dahil dito, nakahanap ng bagong kaibigan ang masarap kainan sa Vietnam. Iyon din ay isang tadhana. Ang pagiging mapagbigay ng chairman ay lalong nagpadama ng kahihiyan sa mga kabataan. Mayroon akong isang mungkahi, sabi ng chairman. Pagbalik ninyo, mangyaring ipamahagi ang katotohanan. Sabihin sa lahat na kahit may pagkakaiba sa kultura at relihiyon, kung rerespetuhin natin ang isa't isa, maaari tayong mamuhay ng magkakasama. Tumango ang mga kabataan. Ang eksenang ito ay na-broadcast ng live sa buong Pilipinas at India, nagdulot ng malaking epekto sa India. Ganap na nagbago ang opinyon ng publiko. Naloko tayo. Inosente ang masarap kainan. Dapat humingi ng tawad ang gobyerno at imbitahan pabalik ang masarap kainan. Lahat ng ito ay plano ni Pandit Gopan at ng Dragon Empire Foods. Ang social media ay napuno ng mga mensahe ng paghingi ng tawad at suporta para sa masarap kainan. Nang makita ko ang mga imaheng ito, nagpasya rin ako. Kailangan ko ring pumunta at humingi ng tawad. Kinabukasan, nagsumite ako ng aking resignation. Aditya, bakit ka nag-resign? Tanong ng aking amo. Kailangan kong itama ang pagkakamaling nagawa ko. Hindi na ako maaaring manatili dito. Isang linggo pagkatapos, sumakay ako ng eroplano patungong Maynila. Pagdating sa airport, mabigat ang aking puso. Paano ako hihingi ng tawad? Tatanggapin kaya nila ako? Kinaumagahan, nagpunta ako sa headquarters ng masarap kainan. Sa reception, matagal akong nag-atubili bago magsalita. Ako, galing po ako sa India. Aditya Sharma. Maari ko po bang makausap si Mr. Jose Santos, ang dating general manager ng India branch? Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang empleyado. Galing po kayo sa India? Sandali lang po. 60 minuto pagkatapos, nakilala ko si Mr. Santos sa isang conference room. Ito ang aming muling pagkikita matapos ang 1 taon at kalahati. Mr. Aditya, bakit po kayo naparito? Lumuhod ako sa harap niya. Humingi po ako ng tawad. Nagkamali po ako ng malaki. Agad akong tinulungan ni Mr. Santos na tumayo sa gulat. Hindi, wag po ninyong gawin iyan. Umupo muna po tayo. Dahan-dahan magkuwento. Umiyak ako at inamin ang lahat. Ang pagkamatay ng aking lola 7 taon na ang nakalipas at ang katotohanan ito ay dahil sa peking produkto. At kung paano ako nabulag ng pagkiling at pinalayas ang masarap kainan. Dahil sa akin, isang inosenteng kumpanya at hindi mabilang na mga tao ang nasaktan. Hindi ko alam kung paano hihingi ng inyong kapatawaran. Tahimik na nakinig si Mr. Santos. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsalita. Mr. Aditya, matagal na po naming alam ang tungkol dito. Ano po? Alam po namin na maraming naapektuhan ng mga peking produkto at alam po namin na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil doon. Ngunit lalabas din ang katotohanan balang araw. Lalo akong nahiya. Kung gayon, bakit hindi kayo nagprotesta ng husto noon? Minsan, ang pag-atras ay isang karunungan. Mas mabuting maghintay na maunawaan ang puso kaysa lumaban para manalo. Dinala ako ni Mr. Santos sa Research Institute ng Masarap Kainan. Ipakikita ko sa iyo kung paano kami gumagawa ng mga produkto. Sa Research Institute, may isang silid na partikular para sa pag-develop ng mga produkto para sa India. Nakakagulat, ginagamit pa rin ang silid. Nagsasaliksik pa rin po kayo para sa Indian market? Siyempre, naghahanda kami para sa araw na kami ay babalik. Ang panlasa ng mga Indian ay mahalaga pa rin. Sa pader, may nakasabit na mapa ng India. Sa tabi nito, may impormasyon tungkol sa mga katangian ng pampalasa sa bawat rehiyon. Ito ang data ng pananaliksik tungkol sa estado ng Uttar Pradesh, ang iyong bayan. Gusto ng mga tao doon ang amoy ng mani. Sinaliksik pa nila ang aking bayan? Naantig ako. Sa tanghalian, kumain kami sa kantin ng mga empleyado. Lahat ng empleyadong Pilipino ay palakaibigan.
Galing po kayo sa India? Welcome! Sana isang araw, makapunta ulit kami sa India. Walang bakas ng galit o puot sa kanila. Pagkatapos ng pagkain, nagmungkahi si Mr. Santos. Mr. Aditya, interesado po ba kayong bisitahin ang aming pabrika sa Vietnam? May mga empleyadong Indian na nagtatrabaho doon. Isang linggo pagkatapos, nasa Hanoi, Vietnam ako. Ang laki ng pabrika ay nagpabuntong hininga sa akin. Mukhang 3 beses itong mas malaki kaysa sa pabrika sa India. Aditya, isang pamilyar na boses ang nagpalingon sa akin. Si Vikas, isang nakababatang kasamahan mula sa aking bayan. Vikas, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho po ako sa masarap kainan. Mas maganda ang sahod kaysa sa India at mas kawili-wili ang trabaho. Inilibot niya ako sa pabrika. May higit sa 100 empleyadong Indian dito. Lahat kami ay umaasa na babalik ang masarap kainan sa India. Bago iyon, sisikapin naming matutunan ang pamamahala ng production line dito. Ang pamamahala ng production line ay napakahigpit. Hindi lang may halal certification, mayroon ding hiwalay na production line para sa mga produktong vegetarian. Ito ang tunay na paggalang sa relihiyon at kultura, buong pagmamalaking sabi ni Vikas. Sa gabi, kumain ako ng hapunan kasama ang mga empleyadong Indian. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento, napaluha na naman ako. Salamat sa masarap kainan, kaya kong suportahan ang aking pamilya. Gusto kong gamitin ang teknolohiyang natutunan ko dito para magsimula ng negosyo sa India balang araw. Kung babalik ang masarap kainan sa India, ako ang unang mag-apply. Pagbalik sa Maynila, nagpasya ako. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Mr. Santos, mayroon po ba akong maitutulong dito sa Pilipinas? Narinig ko na ang Philippine-India Cultural Exchange Foundation ay naghahanap ng isang eksperto sa India. Interesado po ba kayo? Dahil dito, nanatili ako sa Pilipinas at nagpasya na magtrabaho bilang tulay upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. 6 na buwan matapos magtrabaho sa foundation, sunod-sunod ang mga nakakatuwang balita. Nanalo ang masarap kainan ng Global Nutrition Improvement Award. Kinilala sa kanilang kontribusyon sa pagbibigay ng nutrisyon sa mga umuunlad na bansa. Pinanood ko ang balita na may pagmamalaki. Kahit nagaling ako sa bansang nagpalayas sa kanila, ngayon ay kaya ko silang batiin ng buong puso. Ang talumpati ng Secretary General sa seremonya ng parangal ay kahanga-hanga. Ang masarap kainan ay hindi lang nagbebenta ng mga produkto, nagbibigay sila ng nutrisyon at pag-asa. Lalo na, ang modelo ng pakikipamuhay na ipinakita nila sa Vietnam ay isang aralin na dapat matutunan ng mga kumpanya sa buong mundo. Pagkatapos, isang mas malaking balita ang dumating. Itinalaga ng gobyerno ng Vietnam ang kain na noodles bilang pambansang emergency food reserve. Personal na inanunsyo ng punong ministro ng Vietnam. Sa kaso ng baha o natural na kalamidad, ang kain na noodles ang magiging matatag na supply upang protektahan ang buhay ng ating mga mamamayan. At isa pang balita, pinili ng CNN ang masarap kainan bilang Asia's Company of the Year 2024. Ang dahilan ng pagpili ay kahanga-hanga. Isang kumpanyang ginawang oportunidad ang paghihirap at ginawang karunungan ng pakikipamuhay ang hidwaan sa kultura. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pagbabago sa India. Inanunsyo ng gobyerno ng India ang pagtatatag ng isang komite upang muling imbestigahan ang insidente ng masarap kainan. Sa wakas, nagsimula ng kumilos ang gobyerno ng India. Tumawag si Sunil. Kuya, malapit nang lumabas ang katotohanan. Ang mga plano ng Dragon Empire Foods ay unti-unting nabubunyag. Talaga, naaresto na si Pandit Gopan, nabunyag na ang katotohanang tumanggap siya ng malaking suhol mula sa Dragon Empire Foods. Bumuntong hininga ako. Kahit huli na, ang katarungan ay naibabalik na. 1 buwan pagkatapos, naglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno ng India, ang masarap kainan ay inosente. Ang gobyerno ay nagpapahayag ng taos-pusong pagsisisi at tinatanggap pabalik ang masarap kainan sa India. Ngunit ang reaksyon ng masarap kainan ay maingat. Salamat, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Ang muling pagtatayo ng tiwala ay nangangailangan ng panahon. Ang pahayag na ito ay mula sa chairman ng Masarap Kainan. Sa halip na bumalik, gumawa ng isang espesyal na anunsyo ang Masarap Kainan. Pipili kami ng 100 kabataang Indian upang bigyan ng pagkakataon para sa isang taong pagsasanay sa aming headquarters sa Pilipinas. Lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya.
Nagkaroon ng matinding kompetisyon sa mga kabataang Indian. Mahigit 100,000 ang nag-apply. Ako ang responsable sa pagtulong sa proseso ng pagpili. Ang mga kabataang nakilala ko sa panayam ay puno ng sigasig. Gusto kong matuto mula sa masarap kainan upang mapaunlad ang industriya ng pagkain ng India sa hinaharap. Gusto kong matutunan ang diwa ng mga Pilipino. Nang dumating ang 100 piling kabataan sa Pilipinas, sinalubong ko sila sa airport. Kuya, parang panaginip ang makarating sa Pilipinas ng ganito, sabi ng isang kabataan na may tuwa. Matapos magsimula ang pagsasanay, nagpakita ng kahanga-hangang resulta ang mga kabataang ito. Hinangaan ng mga empleyadong Pilipino ang kanilang sigasig. Magagaling talaga ang mga kaibigan nating Indian. Mayroon silang mahusay na saloobin sa pag-aaral. 6 na buwan pagkatapos, isang espesyal na produkto na nilikha ng mga kabataang ito ang inilunsad sa India. Feel Hindi Amigo. Ito ay isang produktong pinagsama ang teknolohiya ng Pilipinas at mga pampalasa ng India. Ang lahat ng kita mula sa produktong ito ay napagdesisyunang gamitin para sa edukasyon ng mga mahihirap na bata sa India. Sa press conference para sa paglulunsad ng produkto, sinabi ng isang kabataan, "Hindi lang teknolohiya ang ibinigay sa amin ng masarap kainan, kundi pati na rin ang diwa ng pakikipamuhay." Nang makita ko ang eksenang ito, nakaramdam ako ng pag-asa. Kahit may mga hindi pagkakaunawaan at hidwaan sa nakaraan, posible pa rin ang isang bagong simula. Noong gabing iyon, naghapunan ako kasama si Mr. Santos. Tinanong ko siya, ngayon na ba talaga ang tamang oras para bumalik sa India? Ngumiti si Mr. Santos at sinabi, huwag magmadali. Ang mahalaga ay ang mga pusong nagkakaintindihan. At mukhang nagsimula na itong mangyari. Ang sinabi niya ay totoo. Mas mahalaga kaysa sa pagbabalik ng isang kumpanya ay ang pagbubukas ng puso ng mga tao sa isa't isa. Pagkatapos, sa unang bahagi ng 2025, dumating ang matagal ng hinihintay na balita. Opisyal na inanunsyo ng Masarap Kainan na babalik sila sa India, nangangako na magdadala ng mas malaking pamumuhunan at pakikipamuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Voluntaryong inalok ng gobyerno ng India ang pinakamagandang kondisyon at mainit itong tinanggap ng mga mamamayan. Natapos ko ang aking misyon sa Pilipinas at naghanda na akong bumalik sa India. Nagpasya akong bumalik sa aking bayan upang patuloy na magsilbing tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Ano ang iyong nararamdaman sa kwento ni Aditya hanggang ngayon? Nakita mo ang hindi pagkakaunawaan na nagmula sa pagprotekta sa isang sagradong baka at ang malaking trahedya na idinulot nito. Ngunit mas mahalaga, ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Itinuturo sa atin ang kwento ng Masarap Kainan at ni Aditya na ang tunay na halaga ng isang organisasyon ay hindi nasa kita, kundi sa pakikipamuhay. Kapag nalampasan ang pagkiling, mas malaking oportunidad ang darating. Nagkaroon ka na ba ng karanasan kung saan pinalampas mo ang isang mahalagang pagkakataon dahil sa pagkiling? O naranasan mo na bang hindi maunawaan ngunit nanatiling tapat hanggang sa huli? Mangyaring ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe. Lalo na kung umaasa kang lumikha ng isang mundong walang pagkiling sa pamamagitan ng kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kakilala. Ang isang maliit na pagbabahagi ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. Ito ang himala ng Kain na Noodles. Salamat.